Good day sa inyong lahat. Ang grupo namin ngayon ay didiscuss kung ano-ano nga ba ang mga socio-economic factors and its effects on business and industry. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang socio-economics. Ang socio-economics, this is a branch of social science that studies how changes in economy or any economic activity affects or is influenced by social processes. For instance, suppose a society that highly favors on using banana to make their products over any other fruit. So, yung mga businesses ng society na yun ay gustong gamitin lamang ay banana sa paggawa ng kanilang products and selling their products and their goods. And then, the members of the society, mga consumers, mga customers, also favors banana. Gusto lang nila banana. Then, let's say, over any unexplainable reasons, yung price ng banana dramatically increased to the point na wala nang businesses ang kayang maka-afford pa nito. So, wala ring mga consumers makaka-afford nito, wala rin silang choice. So, mga businesses, either maging bankrupt sila or magsiswitch sila sa paggamit ng ibang prutas maliban sa banana. So, sabihin na lang natin na yung mga business na yun, pinalit nila sa banana is apple or mansanas kasi favorite ko to eh. So, yung mga customers, since wala rin silang choice, bibili na lang rin sila ng kung ano bang binibigay sila sa kanila ng mga businesses na ito, kung ano bang in-offer ng mga businesses na ito. And in-offer nila apple. So, bibili na lang din ng mga consumers na ito is apple since wala na makaka-afford ng banana. So, in summary ko lang, this results to a society switching from using banana to produce goods to using apple in response sa increased price ng banana. Isang example naman ng society affecting the economy is the Japanese society's focus on good work ethic and their strive for perfection. So, yung mga businesses ng Japan, tulad ng Mitsubishi or Nissan, na gusto nila perfect ang kanilang product or high quality goods lang ang i-produce nila. So, matataas ang value ng product nila. Madami silang magiging customers, madami silang magiging sales. Kasi nga, mataas ang quality ng mga products na pinaproduce nila at gusto rin naman ito ng mga consumers nila. So, this results to the Japanese economy growing to the point of making them one of the richest countries in the world. Mataas yung kanilang economy kasi marami silang nabebenta. Madaming nabebenta yung mga business ng Japan, ng society nila. So, dahil sa Japanese society strive for perfection, yung kanilang ethics na gusto nila perfect ang kanilang product, matataas na quality lang produce nila, their economy grew so large that their country and their society became so rich. To reiterate, socioeconomics is a study about the relationship between economics and society. It seeks to predict what will happen or what to expect will happen when there are changes in the economy and society. It takes into account things such as ethics, social norms, and the philosophies of a society that may affect on how consumers behave in an economy and its influence and how it shapes their economy. Studying a society's political landscape, its history, and patterns in their behavior and development also helps in predicting the future of that society and the overall shape of that society. So, base sa mga sinabi ko, ang socio-economic factors naman, ito yung mga factors in social and economic that influences and determine the development the society will experience. These socio-economic factors tulad ng income and their job status affect the behaviors of particular groups. Tawagin na lang natin sila bilang socio-economic class. Ang socio-economic class refers to where someone falls in terms of their income, education level, or job status, or any other socio-economic related factors. These factors can influence how people think about things like tulad ng kung paano ba nila gastusin yung kanilang pera, kung may access ba sila sa pampagamot, or their education opportunities. So, kapag pinag-usapan natin ang behavior ng isang particular na grupo base sa kanilang socio-economic class, na-explain natin kung paano ba nababago ng mga external factors ang behavior ng isang particular na grupo na ito. So, for example, if you come from a low socioeconomic class background, kapag mababa lang ang sahod mo,
So, syempre, mababa lang ang sahod mo, unti lang pera mo, maliit lang ang financial resources mo, limited lang siya. So, you will have a hard time affording things such as foods and luxury goods tulad ng mga makeup, mga pampaganda, mga ganun. So, as a consumer with low income, with low socio-economic class, it affects your behavior as a consumer na maliit lang ang iyong purchasing power, na limited lang siya. Kumpara naman sa iba na galing sa mataas ang kita, na mataas ang kita ng kanilang trabaho, mataas sila sa socio-economic class, sa socio-economic background, madami silang pera, madami silang resources, so therefore, mataas ang kanilang purchasing power. How do socio-economic factors affect businesses? Socio-economic factors have a micro-level impact on firms and a macro-level impact on the economy. Ibig sabihin nito, sa micro-level, yung mga factors tulad ng consumer preference and their tastes or income levels and or work competency ng mga members ng society directly affects the performance of individual businesses tulad ng kanilang sales or kita and their hiring decisions ng mga business based sa competency ng members ng society na yun. Yung sinasabi kong competency ng members ng society, yung quality ng labor na ginagawa nila, na binibigay nila sa mga businesses na yun. Habang sa naman, sa macro level, nag-a-aggregate ito. So, parang nag-a-add up ang lahat ng mga factors na ito sa lahat ng mga individual businesses. Hanggang sa maapektuhan nito yung GDP and the employment rate ng bansa. It is also important to note na lahat ng mga socio-economic factors na ito ay may different effects sa iba't ibang sectors ng business industry, from consumers, suppliers, and investors, government, and even households and international trade. How do socio-economic factors affect businesses? Socio-economic factors have a micro-level impact on firms and a macro-level impact on the economy. Ibig sabihin nito, sa micro-level, yung mga factors tulad ng consumer preferences and their tastes, income levels, and the work competency ng mga members ng society directly affects performance of individual businesses tulad ng kanilang sales and the hiring decisions ng mga businesses na ito base sa competency ng mga members ng society na iyon. Yung sinasabi kong competency ng mga members ng society, yung kanilang work competency, nire-refer ko dyan yung quality ng labor na ino-offer ng mga employees nila, ng mga employees ng society na iyon. Habang sa macro level, nag-a-aggregate ito or nag-a-add up lahat ang mga factors na ito from individual businesses hanggang sa maapektuhan nito yung GDP or employment rate ng bansa at ng buong mundo. It is also important to note na lahat ng mga socio-economic factors na ito ay may different effects sa iba't ibang sectors ng business industry, from consumers to suppliers, investors, government, and even households and international trade. Understanding these socio-economic factors affecting business will help you plan ahead and make better decisions about the future and development and overall shape of your business. So for our first socio-economic factor, it is employment. Employment talks about what is your job or business, and mahalaga ma-determine ang iyong employment rate sa community. Dahil ma-determine nito rin ang kanilang purchasing power kung mapapurchase ba nila o kaya nilang mabili yung product mo. Kapag mataas ang employment rate, meaning mataas din ang purchasing power ng mga tao sa community. Kapag mababa naman, it says otherwise, mababa din ang purchasing power nila. So for our next socio-economic factors, we have education. It talks about your educational attainment, elementary, high school, senior high school, college, at ang course mo sa iyong college, pagtapos mo. So, importante ito, nakaka-apekto to sa business mo dahil dito na-determine din ang purchasing power nila. Dahil kapag mataas ang educational attainment mo o kaya na pagtapos mo sa pag-aaral, maaaring mabigay sa iyo ay mataas din ang compensation o salary sa trabaho mo. And then, kapag mataas ng salary mo, mataas din ang purchasing power mo.
kapasidad mo makabili ng mga bagay dahil mataas o malaki yung halaga ng pera na kukuha mo sa trabaho mo. So for our next socio-economic factors, we have income. Ito, tungkol to sa compensation sa iyong trabaho. Kaya mapasalary man o wages, nakasaad ito sa mga socio-economic factors natin dahil na determine ito sa paggastos mo, sa compensation na receive mo sa company mo. At kung mataas man ang iyong salary or wages, maaaring mataas din iyong paggastos. Mapakagustuhan o kailangan, kapag mababa naman ang iyong compensation, maaaring mga basic needs lang ang iyong mga binibili galing sa compensation mo. Dahil yun lang ang inaabot, at yun, dahil doon, hindi na rin ako konsidera na bilhin yung product mo. Kaya isa ito sa business factors o socio-economic factors sa iyong business. Next, socio-economic factors, we have interest rates. Ito ay nagagamit ng karamihan sa larangan ng pagnenegosyo. At sa mga banking institutions, ginagamit nila ito o pinag-aaralan nila ang interest rate sa ekonomiya ng isang bansa para makapagplano sa kanilang financial decisions na maaaring makaapekto rin sa mga future businesses o mga starting businesses na maglo-loan sa isang bank. Exchange rates for our next socio-economic factors. Dito, in imports at exports na nangyayari sa labas at loob ng ating bansa. So kasama to sa mga socio-economic factors natin dahil kung ano ang lagay ng currency exchange natin o peso, dahil kapag pinagpalit o kaya may bumili sa produkto natin at mababa ang currency exchange at mataas ang kumbaga sa dolyar, bibili ang US sa atin ng produkto natin. Mura lang ito para sa kanila dahil mura lang o mababa lang din ang ating halaga ng peso. Para sa kanila, mataas na ngayon at patuloy pang tumataas ang dolyar. For our next socio-economic factors, we have inflation and recession says our last socio-economic factors. So, ang inflation, ito yung simpleng pagtaas ng halaga ng mga bilihin sa inyong market. At nakakaapekto ito, pinapababa nito ang purchasing power ng mga tao. Maliban na lang kung tumaas din ang kanilang mga pasahod. Recession ay pagbaba ng external demand o sa trading and industrial activity ng isang bansa. Maaaring magresulta ito sa pagbagsak ng mga ilang businesses at pagbaba ng mga pasahod at kakaunting mga trabaho. Lahat ito ay may impact sa purchasing power ng mga tao. So, how can we overcome these social economic factors? So, social economic factors, ito yung dalawang both social and economic aspect sa community. For example, isang company na mag-release ng new product, syempre kailangan nilang i-consider kung yung product na i-release nila is mayroong ganong product dun sa market, sa current climate economics. The environmental analysis or yung environmental scanning po na tinatawag. So ito po ay ginagamit ng mga businesses, mga companies, organizations para malaman kung ano yung mga possible factors na maka-apekto sa kanilang performance in the long run. So if you're familiar, lahat naman na po tayo familiar even before ngayong grade 12 sa SWOT analysis, right? So ito po yung parang pinaka-main na ginagamit ng mga organizations. Not really main, pero sa environmental analysis po kasi meron dalawang set. Yung SWOT analysis and then yung PEST analysis, which is yung subset ng environmental analysis. So first, yung SWOT analysis naman po muna. Na kinukonsider dito yung mga factors, internal and external, na pwede maka-apekto sa isang company sa performance nila. So, for the internal, we have the strength and weaknesses. Sa external naman, we have the opportunities and threats. So, dito po sa environmental analysis, kinukonsider po nila yung mga possible trends in the future, and yung mga high-level factors such as
inflation rates, interest rates, and etc. So, dito po sa environmental analysis, sinasabi na malaking tulong talaga siya para ma-prevent yung mga, yung mga negative or yung mga disadvantages na pwedeng biglang mag-pop up or yung biglang mag-rise, rise up, or biglang lumitaw in the future. So parang, ano siya, parang prevention and cure at the same time. So, one example po, kaya sa Jollibee, yung strength nila is, magaling sila magaling sila sa innovation ng mga products sila. Like, madami po silang pagpipilian, madami silang variant or variety ng pagkain na i-introduce. Like, occasionally or seasonally, parang kada season po, di ba parang meron nag-pop out na bagong product. Like, yung ngayon, yung sumisikat po na nuggets. So, yung first naman, sinasabi ko is that yung treatment nila or yung wage, yung minimum wage nila sa mga employees. Ganun. Tapos, doon po sinasabi sa environmental analysis, kung na-consider ito yung mga trends, possible trend in the future. Kung kakampunin nyo, parang makto ata yan, yung everything parang merong sumisikat na sabihin natin K-pop group. Kapag may sumisikat na K-pop group, parang hindi po nila pinapalampas na hindi sila magkaroon ng collaboration with them. So, yun po, isa po sa strength na makto, which is a weakness namin sa Jollibee since parang hindi ko siya napapansin na gumagawa ng gano'n. Ang strength po ng Jollibee is yung mga toys, which is parang meron din yung McDo. Or I don't know, hindi po masyadong updated. But, ayun siya. So, sa subset naman, yung best analysis, ito po yung external factors naman po na external environmental factors na nakaka-apekto sa performance and sa isang company. So, dito po, meron po siyang variant na isa, yung pestle analysis, which is familiar din tayo lahat. So, sa pest analysis, pero yung pest analysis, siya yung kinoconsider na parang main factors na talagang nakaka-apekto daw po talaga sa isang company o sa isang organization. Kaya yung legal and then yung environmental analysis is another variant lang po siya ng PES, which stands for political, economical, social, and then technological, if I'm not mistaken. Analysis po is kinakonsider na popular tool in business analysis since for many good reasons. And one of that po is that sa best analysis po, makakatulong siya in finding the current situation or circumstances that you're in or yung companies, individuals, and organizations. Parang, because of pestle analysis, malalaman mo yung current position mo in the market. And also, nakakatulong siya for you to decide on what should you do or what is the good thing po na pwede mo gawin for that na mapaayos pa yung lagay mo ay position mo in the market. Yun po. So, how can I use pestle analysis? Pestle stands for political, economic, social, technological, legal, and environment. So, ang example dito is yung company ng bicycles. Kailangan nilang i-consider yung political. Yung sa political naman is kailangan nilang i-consider kung may any initiative naman sa government. Next naman is economics, kung afford ba nila yung bicycles ngayon. Sa social naman, kung yung bicycles ba is magte-trend or sisikat. Tapos, sa technological naman is kung may mga bago bang technology na advancement na pwedeng idagdag sa bicycles. Sa legal naman is
kung may mga bago bang rules or regulation na kailangan sundin when it comes to bicycles. Sa environment, kung nakaka-apekto ba siya sa environment. So, by considering those factors, is mas mapapadali nila yung decision nila sa pagpresyo ng bicycles.